Agatha, iyong kwarto muna ni Lucas ang unahin mong linisin. Sabi sa kanya ni Tia Nanit habang naghahanda siya ng agahan sa kusina sa mansyon ng mga prinsipe. Hayaan mo nang si Mikay ang mamalengke mamaya. Kailangan linisin at ayusin mo buti yun ha. Napakametikuloso ng batang yun. Sige po tiya nga. Doon po ako tutuloy pagkatapos ko rito. Sagot niya. Hindi na niya alam ang uunahin sa dami ng inuutos nito. Hindi sila magkamayaw ng mga kasambahay sa dami ng gawain sa mansyon. Nagkukumahog ang lahat dahil sa pagdating ni Lucas Prinsipe, ang apo ni Doña Emiliana. 3 taong namalagi sa Europa ito para mag-aral, kaya isang espesyal na pagsalubong ang inihanda ngayon para sa lalaki. Hindi pa na yan nakikilala si Lucas. Kakaalis lang kasi nito nang maging kasambay siya sa mansyon. Pero nakita na niya ang mga larawan nito at ang portrait na nakasabit sa kwarto nito. Gwapo at makisig ito. Kaya kahit hindi pa niya nakikita ng personal ito, ay hinahangaan na niya ito. Nasasabik na siya sa pagdating nito. Ang tiya nanit niya ang mayordoma sa mansyon. Ulila na siya, kaya namasukan na rin siya sa mansyon sa pagre-rekomenda na rin na kanyang tiyahin. Nagtatrabaho man siya, ay sinisika pa rin niyang makapagtapos ng pag-aaral. Sa katunayan, ay working student siya. Sa gabi ang pasok niya sa kolehiyong malapit sa mansyon. Kumuha siya ng 2-year course. Mataas ang mga marka niya noong high school, kaya nakakuha siya ng full scholarship. Malaki ang pasalamat niya sa swerteng dumating sa kanya simula nang lumabas siya sa Maynila galing sa Cebu. Ilang taon niyang inalagaan ang kanyang ina na may sakit, kaya hindi agad siya nakapagpatuloy sa pag-aaral. Nagtrabaho siya sa Cebu bilang factory worker para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Nang mamatay nga ito mahigit 3 taon na nakaraan, ay napagpasya ng kanyang tiyahin na dalhin siya sa Maynila. Nagpapasalamat siya sa pag-aarugang ibinigay nito sa kanya, kaya nga nagsusumikap siyang makapagtapos ng pag-aaral para mabigyan niya ito ng maginhawang buhay balang araw. Si Doña Emiliana lang ang nakatira sa mansyon na iyon sa New Manila kasama ang 6 na kasambahay, bukod pa sa driver at security guard. Mabait na istrikta si Doña Emiliana. Walang dapat sumusuway sa mga utos nito. Alerto sila sa mga pangangailangan nito. 75 anyos na ito, pero maliksi pa ang pangangatawan. Ito ang CEO sa korporasyon na pag-aari ng pamilya nila. Ngayong magre-retiro na ito, ay ang 2 apo nito na sina Lucas at Samantha ang naatasang mamahala ng negosyo. Kaya sa pag-uwi ni Lucas, ay ang pagsasali ng posisyon dito bilang CEO ang aasikasuhin nito. Ulila na rin sa mga magulang ang magkapatid at ang mga ito na lamang ang natitirang tagapagmana ni Doña Emiliana. Pagkatapos ihanda ang almusal ni Doña Emiliana, ay umakyat na siya sa silid ni Lucas. Sa ibang kawaksi, nakaatas ang paghahain ng almusal dito. Habang naglilinis, ay hindi naman niya naiwasang mapangiti habang pinagmamasdan ang larawan ni Lucas. Kitang-kita ang pagiging aristokrato nito sa tindig at bihis nito. Pero kapansin-pansin din ang lungkot sa mga mata nito at ang kawalan ng ngiti sa mga labi nito. Karamihan sa mga larawan nito na nakita niya ay lagi nakasimangot ito. Parang may lungkot na bumabalot sa pagkatao nito. Ang pagiging misteryoso nito ang lalong pumupukaw sa kanyang interes. Pagkatapos maglinis ng kwarto, ay ang pananghalian naman ang kailangan niyang asikasuhin. Kahit pasado 9:00 pa lang ng umaga, ay dapat maihanda na niya ang mga sangkap sa ulam
na lulutuin niya. Ang pangunahing tungkulin niya sa mansyon ay ang pagluluto bukod sa mga gawain na iniaata sa kanya na kanyang tiyahin. Jill of all trades daw siya dahil mahusay rin siyang magkumpuni ng mga gamit sa bahay. Bihasa siya kahit sa mga gawain panlalaki kaya tuwang-tuwa sa kanya si Doña Emiliana. "O Agatha, nalinis mo ba yung mabuti ang kwarto ni Lucas?" Tanong sa kanya ni Tia Nanit nang bumalik siya sa kusina. "Mamaya niyan atakihin siya sa hika dahil sa kapal ng alikabok ha." Napangiti siya. Natataranta na ito kaya paulit-ulit ang mga utos nito. Naiintindihan niya kung bakit. Ito ang nagpalaki kina Lucas at Samantha. Bata pa ang magkapatid nang mamatay sa isang boating accident ang mga magulang ng magkapatid. Mula noon ay si Tia Nanit na ang parang tumayong magulang ng mga ito. Ng mga panahong iyon kasi ay isinusubsob ni Doña Emiliana ang sarili nito sa trabaho dahil hindi nito matanggap ang katotohanang namatay ang kaisa-isang anak nito at ang manugang nito. Matagal ng biyuda ito bago pa man namatay ang anak nito kaya labis ang naging paghihinagpis nito. Hindi nagkaroon ng sariling pamilya ang kanyang tiyahin kaya itinuring nito na parang mga tunay na anak ang magkapatid. Dahil lumaki sa pag-aaruga nito ang dalawang bata ay napalapit na ng gusto ang loob nito sa magkapatid. Ngunit sa paglipas ng mga taon ay si Lucas na lang ang nanatiling malapit kay Tia Ining. Nag-aral sa Samantha sa Amerika at pagbalik nito sa bansa ay hindi na maalala ang taong nagpalaki rito. Labis na ikinulungkot ni Tia Nanit ang bagay na iyon. Inisip na lang nito na iba na ang mundo ni Samantha at wala ng panahong ito para makihalubilo sa mga kasambahay ng mansyon. Samantala, kahit nag-aral din ng kolehiyo sa Amerika si Lucas, ay hindi nito kinakalimutan si Tia Nanit. Kapag nagbabakasyon ito sa Pilipinas, ay palagi itong may pasalubong sa kanyang tiyahin. Hindi raw nito maaaring kalimutan ang kanyang nanay-nanayan. Malinis na po ang silid ni Sir Tia, kaya wag na kayong mag-alala. Wala nakalagpas na alikabok sa feather duster at vacuum cleaner ko kaya. Pabirong sabi niya. Pasensya ka na agad ha. Alam kong nakukulitan ka na sa akin. Excited lang talaga ako makita si Lucas. Gusto ko lang kasi na wala siyang maipinta sa atin. Wika nito, saka ngumiti. Ngumiti rin siya. Sus, ang tiyang talaga. Huwag niyo akong intindihin. Sige po, at uumpisahan ko na magluto ng pananghalian. Siya nga po pala. Ilan po ba ang bisita mamayang gabi? Bago siya pumasok sa eskwelahan, ay kailangan niya maghanda ng masasarap na pagkain para sa espesyal na hapunan. Humiling kasi sa Doña Emiliana na magluto siya ng mga paboritong putahe ng apo nito. May inimbita rin daw ito na ilang bisita para sumalubong kay Lucas. Siguro yung mga 6 lang silang magsasalo-salo, sagot ni Tia Nanit. Ang sabi ni Doña Emiliana, i-schedule na lang daw niya ngayong buwan ang binibenda party ni Lucas. Gusto raw muna niyang masolo ang kanyang apo. Sa pagkakaalam ko, sina Samantha at si Sir Franco at ang kanilang mga anak lang ang imbitado ngayong gabi. Tumangutango siya. Kung ganun, ay hindi pala siya magagahol sa oras. May pagsusulit kasi siya, kaya kailangan pa niya mag-review bago umalis ng bahay. Pagkatapos nila mag-usap, ay inumpisahan na niyang maghanda para sa iluluto sa tanghalian. Naging maayos naman ang buong araw niya. Maagang natapos ang lahat ng mga gagawin niya, kaya nakapagpahinga pa siya. 6:00 ng hapon hanggang 10:00 ng gabi ang klase niya, kaya hindi na niya maabutan ang hapunan ng pamilya. Katulad ng ibang mga kasambahay sa mansyon,
ay nasasabik din siyang makita si Lucas. Ayaw lang niyang ipahalata iyon dahil baka bigyan ng ibang kahulugan ng mga kasamahan niya. Hindi siya nangangarap na magustuhan ito dahil tanggap niyang hindi siya maganda. Hindi rin siya nag-ambisyon na makapag-asawa ng mayaman. Ang gusto niya ay paghirapan ang yaman na kanyang pinapangarap. Hindi siya nababagay sa pamilya prinsipe dahil isa lamang siyang hamak na katulong. Ng mga sandaling iyon ay nagkakape silang mga kasambahay sa dirty kitchen kung saan palagi sila nagtutumpukan kapag oras ng pahinga. Anong oras ba ang pasok mo agad Tanong sa kanya ni Mikaya. Mabait ito. Nakakatandang kapatid ang turing niya rito. Sabay silang namasukan sa mansyon. 6:00, sagot niya. Pero baka 5:00 pa lang iaalis na ako. Midterm kasi namin kaya magre-review pa ako. Siya nga pala. Tapos ko nang lutuin ang minudo at kare-kare. Pati yung halabos ng hipon. Initin nyo na lang mamaya bago ninyo ihain. Nasa chiller na rin yung buko pandan kaya yung salad na lang gagawin ninyo. Ang sipag mo talaga agad Natapos mo agad trabaho mo. Samantalang ako, hindi pa nangangalhati sa mga paplantsahin ko. Wika ng isa pang kasambahay nila si Manang Norma. Ito naman ang labandera at plansadora sa mansyon. Matagal na rin naninilbihan ito sa mansyon. At katulad ni Tia Nanit, ay matandang dalaga rin ito. Naku, sayang naman. Hindi mo makikita ang pagdating ni Sir Lucas. Ani ni Mikaya. Kung lihim lang ang paghanga niya kay Lucas, halos ipagsigawan naman sa buong mundo ni Mikaya ang paghanga nito para sa kanilang amo. Okay lang yun. Marami pang pagkakataon para makilala ko siya. Hindi rin naman importante kung makita niya ako, di ba? Sabi niya. Hayaan mo na yun. Mas importante para kay Agatha ang pag-aaral. Sabi ni Manang Norma kay Mikaya. Ngumiti siya at kapag kuwan ay nagpaalam sa mga ito. Siya, sige na. Pupunta muna ako sa kwarto para mag-ayos ng mga gamit ko sa eskwelahan. Ngunit bago siya nakaalis, ay inutusan uli siya ni Tia Nanit na ilagay sa rep sa kwarto ni Lucas ang paboritong inumin nito. Nakapagpalit na siya kanina ng pang-maid uniforms. Nakamaong pants at polo shirt na siya. Dala ang tray na may laman na isang pitchel na Four Seasons na juice at isang mataas na baso ay bumalik siya sa kwarto ni Lucas. Pagkatapos mailagay sa loob ng rep ang pitchel ng juice at mailagay sa ibabaw ng side table ang baso, ay napagpasyahan niyang magpagpag-uli ng alikabok. Hawak ang isang basahan ay pinunasan niya ang ibabaw ng tokador kung saan nakapato ang larawan ni Lucas na nakapaloob sa isang mamahaling picture frame. Pinunasan din niya ng dahan-dahan ang picture frame at hinipan pa ang alikabok na naipon sa salamin niyon. Napaigtad pa siya nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Who are you? And what are you doing in my room? Sa gulat ay nabitawan niya ang hawak na picture frame. Nabasag ang salamin niyon. Nang tumingin siya sa pinagmulan ng boses at makita niya kung sino ang nagsalita, ay saka lang niya nakumpirma na ang lalaking kaharap niya ay walang iba, kundi ang lalaking matagal na niyang nais na masilayan ng harapan. Sir Lucas? Sorry po. Nagkandautal na sabi ni Agatha. Pinupunasan ko lang po ang picture frame ninyo. Pinupunasan o hinahalikan? Wika nito na puno ng sarkasmo. Uminit na magkabilang pisngi niya sa paratang nito. Dahil sa matinding hiya, ay pinulat na lang niya ang nagkapira-pirasong salamin ng picture frame. Sa pagmamadali, ay nabubog tuloy siya at nasugatan ang kanyang kamay.
mahinang daing niya nang makitang umagos ang dugo mula sa kanyang kamay. Dali-daling lumapit sa kanya si Lucas. Tumingkayad ito sa harap niya. Hinawakan ang nasugatang kamay niya at tinulungan siyang tumayo. Dinala siya nito sa loob ng banyo at itinapat nito ang kamay niyon sa gripo. Mainam daw iyon para tumigil sa pagdurugo ang kanyang sugat. Halos hindi siya makahinga habang hawak nito ang kanyang kamay. Parang naninikip ang kanyang dibdib sa pinaghalong nerbiyos at kilig. Nang tumigil ang pagdurugo ng kanyang sugat, ay pinunasan pa nito ng tuwalya iyon at pagkatapos ay binalot ang panyo nito. Lalagyan ko muna ng gamot ng sugat mo. Kapag kuwan ay sabi nito. Naku, wag na po. Mabilis sabi niya. Ako na po maglalagay ng gamot. Masyado ko na po kayong naabali. Binawi niya ang kanyang kamay at patakbong lumabas siya ng kwarto. Nang makarating siya sa maid's quarter, ay nakasulubong niya si Mikaya. Oh, Agatha, dumating na si Sir Lucas. Excited sabi nito. Nakita mo ba siya? Huminga muna siya ng malalim bago sumagot. Ramdam niya ang malakas sa kabok na kanyang dibdib dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Ah, ah, oh, oh, oh. Kinakabahan pa rin sabi niya. Kumunot ang noon nito. Oh, bakit kanya itsura mo? Parang may humahabol sa iyo. Paano ba niya sasabihin dito ang nangyari? Mikay, pakiusap naman oh. Pwede bang pakiwalasan yung mga bubog sa kwarto ni Sir? Nagmamadali kasi ako, baka mahuli ako sa klase. Ha? Anong bubog? Nagtatakang tanong nito. Ikaw na ang bahala ha. Hindi na niya hinintay na sumagot ito. Tumalikod siya at kinuha sa kwarto ang mga gamit niya sa eskwelahan. Dali-daling umalis siya sa bahay sa pangambang hanapin siya ni Lucas. Pagbalik na lang niya harapin ang galit nito. Dahil sa pagmamadali, ay hindi na niya nalagyan ng gamot ang kanyang sugat. Dumaan muna siya sa butika at bumili ng gamot. Sa eskwelahan na lang niya gagamutin iyon. Tinanggal niya ang panyo at saka niya nilagyan ng ointment at band-aid ang kanyang sugat. Itinago niya sa kanyang bulsa ang panyo. Pagkatapos ay pumasok na siya sa classroom. Ilang sandali pa at nag-umpisa na ang kanilang klase. Sa pakiwari niya ay hindi maganda ang magiging resulta ng kanyang exam. Hindi kasi siya gaanong nakapag-concentrate habang sinasagutan ng mga tanong na kanilang pagsusulit. Nasa isip pa rin kasi niya ang galit sa mukha ni Lucas nang maabutan siya nito sa loob ng kwarto nito. Nababagabag ang kanyang kalooban sa mamaaring isipin nito sa kanya. Baka kahit hindi pa sila nagkakilala, ay iniisip na nito na gold digger at social climber siya na balak akitin ito upang umangat ng katayuan sa buhay. Hindi niya masisisi ito kung gano'n ang maging tingin nito sa kanya. Kahit anong paliwanag ang gawin niya, ay hindi pa rin maganda ang eksenang naabutan nito. Ang maaari munang gawin niya ay umiwas dito. Baka sakali sa ganung paraan ay makalimutan nito ang nangyari. Umaasa siya na isang araw ay makakapagpaliwanag siya rito. Biglang bumigat ang loob niya dahil tiyak na hindi matutuwa ang kanyang tiyahin kapag nalaman nito ang nangyari. Kaya pagkatapos ng klase ay napagpasya siya na huwag muna umuwi. Sumama na lang siya sa kanyang mga klase at kumain sila sa labas. Samantala, Lucas' point of view. Hindi mapakali si Lucas. Hindi niya maintindihan kung bakit nag-aalala siya para sa isang taong hindi naman niya kilala. Nagulat siya nang may maabutang babae sa loob ng kanyang kwarto at animoy hinahagkan ng kanyang larawan.
He was partly amused and angry. Then he was worried when she hurt herself by picking up the broken glasses on the floor. The girl looked like she was in her early or mid-20s. He presumed she was one of the housemaids. Itatanong na lang niya kay Manang Nanit kung sino ang babaeng iyon at pagsasabihan na rin niya ang kanyang mayordoma na iba na lang utusan nito maglinis ng kanyang silid sa mga susunod na araw. Siya ay pagod na pagod sa kanyang plight kaya nag-decide siya na magpahinga na lang. Umalis daw ang kanyang lola pagkatapos mananghalian nito kaya may oras pa siyang makapag-isa bago harapin ito. May importanteng lakad daw ito kaya hindi siya nasundo sa airport. Naiintindihan niya ito. He knew how important work for his grandmother. Noon pa man ay ipinaubayan na niya ito kay Manang Anet ang pag-aalaga sa kanilang magkapatid dahil nakatutok ang oras nito sa negosyo. Pagkatapos umidlip ay nag-shower siya at bumaba. Pumunta siya sa bar table at kumuha ng drink. Nagsasalin siya ng alak sa kopeta nang marinig niya ang malakas na boses ni Manang Nanet. Tuwang-tuwa siya na makita ito. Tumayo siya mula sa bar stool at sinalubong ito. Niyakap pa niya ito. Manang, kumusta na po kayo? Mukhang lalo kayong bumabata . Biro niya dito. Tinapik nito ang balikat niya. Ikaw talagang bata ka. Palibiro pa rin kayo hanggang ngayon. Tumawa siya. Hindi . Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw talaga. Kumusta ang pamamalagi mo sa Europa? Maayos naman po. Napakalaki ng naitulong sa akin ang pag-aaral ko sa ibang bansa. Natuto ako maging independent. Sagot niya. Humihingi nga pala ako ng paminhin ng inyong abuela dahil hindi ka niya nahintay. May importanteng meeting daw kasi siya sa opisina. Sana ng araw ay isasama ka niya pero napagpasya siya na pahingahan ka muna. Mamayang gabi naman ay darating na yung kapatid mo at ang pamilya niya para magsalo-salo kayo sa isang simpleng hapunan. Ngumiti siya. He was really looking forward to seeing his family after 3 years. Bigla niyang naalala ang babaeng nakita niya sa kanyang kwarto. Manang, sino po yung babaeng nasa kwarto kanina? Hindi siya naka-uniform pero naglilinis siya ron. Si Agatha ay yun, pamangkin ko. Inutusan ko siya maglagay ng juice sa rep bago siya umalis para pumasok sa eskwelahan. Sabi nito sa kanya at ngumiti. Tumangutango siya. Katulong din ba siya rito? Tanong niya. Oo, 3 taon na siyang namamasukan bilang kusinera dito. Nag-aaral siya sa gabi. Alam mo, masipag ang pamangkin kong iyon. Kahit nga ang abuela ninyo tuwang-tuwa sa kanya. Mahusay kasi siya sa lahat ng gawaing bahay. Ganun ba? Bakit ba? May problema ba? Naku, wala ho. Hindi agad ito nagsalita. Waring hindi ito naniniwala sa kanya. O siya, maiwan muna kita rito ha. May ginagawa kasi ako sa kusina. Kapag kuwan ay nagpaalam nito. Sige po manang, tapusin niyo muna yung ginagawa ninyo at mamaya ko nalang ibibigay ang pasalubong ko para sa inyo. Nakingiting sabi niya. Kung may kailangan ka ha, nasa kusina lang kami. Tumango siya. Tumalikod ito at naglakad palayo sa kanya. Habang umiinom ng brandy, ay naaalala uli niya ang nangyari sa kanila ni Agatha. Hindi siya makapaniwala na pamangkin pala ni Manang Nanit ito. Wala kasing nabanggat si Manang Nanit noon na may pamilya pa ito. Ang alam niya ay nag-iisa na lang sa buhay ito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanyang nararamdaman para sa pamangkin nito.
It was a mixture of irritation and amusement. Iritasyon dahil ayaw na ayaw niya sa lahat na pinakialaman ng kanyang gamit, at amusement dahil kitang-kita niya sa mukha ni Agatha ang pagkapahiya ng maabutan niyang hinahalikan nito ang kanyang larawan. Ang sabi nito ay pinupunasan lang daw nito ang picture frame, but he knew otherwise. Kailangan niya mag-ingat sa mga babaeng naghahangad na mapalapit sa kanya. Hindi naman pinag-iisipan niya ng masama si Agatha. Kailangan lang niyang dumistansya rito. Wala siyang balak na mapikot at lalong wala siyang intensyon na magkagusto sa isang katulong. Oh Lucas, iho, kumusta na ang apo ko? Wika ng kanyang lola nang dumating ito sa mansyon. Sinalubong niya ng yakap ito at hinagkan ito sa noo. Mabuti po lola. Kapag gawa na sabi niya. Kayo po, kumusta na? Baka masyado kayo nagpapapagod sa pagtatrabaho ha? Well, lately I've been working really hard. But now that you're here, I'm ready to hand the reins to you. Nang sa ganun naman ay makapagretiro na ako. Huwag kayong mag-alala lola. Simula ngayon ay ako nang bahala sa negosyo natin. You deserve to rest and take time to smell the roses. Wika niya sa kanginitan nito. Good, good. That's what I've always wanted to hear from you. Ay, thank goodness. Napapayag na rin kitang mamahala sa ating negosyo. Matagal na niyang tinanggihan ang inaalok ng trabaho nito. He wanted to do his own thing. Hanggang maaari ay ayaw niyang ma-involve sa negosyo ng kanyang pamilya. He started to dabble in arts during his youth, and he was slowly making a name for himself. So, he resisted the frequent arguing of his grandmother to join the family business. Naging rebelde siya noon dahil pakaramdam niya ang negosyo nila ang naging hadlang para maalagaan sila magkapatid na kanilang lola. Napakalaking responsibilidad ang iniatang sa kanyang mga balikat, but he wanted to prove to his grandmother he was more than capable of meeting the challenge. Kaya nga pinagbutihan niya ang kanyang pag-aaral bilang paghahanda sa trabaho na naghihintay sa kanya. Ilang sandali pa ay dumating na rin si Samantha. Kasama nito ang asawa nitong si Franco at ang dalawang anak ng mga ito na si Bella at JR. Malugod na sinalubong niya ang mga ito. Uncle Lucas, I miss you so much. Sabi sa kanya ng 8 taong gulang na pamangkin niya na si Bella. Ito ang panganin na anak. Kinarga niya ito pati na ang 3 taong gulang na si JR. Noon lang niya nakita ang pamangkin niyang lalaki. Ipinagbubuntis pa lang ito ni Samantha nang umalis siya sa bansa. I miss you too. Wika niya. Saka niya hinagkan sa pisngi ang 2 bata. Pagkatapos ay ang mga magulang naman ng mga ito ang hinarap niya. Binati niya ang mga ito. Lumapit sa kanya si Samantha at hinagkan siya sa pisngi. Nakipagkamay naman sa kanya si Franco. How have you been there, brother? Have you finally sown your wild oats? Biro sa kanya ni Samantha. Napapahalakak siya. Aminado siyang nanotoryo siya noon sa mga babae. Lahat ng mga babaeng natitipuhan nito ay hindi maaaring hindi dumaan sa kanya mga kamay. But no one ever captured his heart. For him, it was all casual sex, nothing more. In short, all of his relationship, if he could call them that, were meaningless. But now, at the age 31, he was beginning to think about his future. A part of the reason why he decided to join the company was because he wanted the stability of a daily routine, to be able to have roots, and to make his family stop worrying about him. And in time,
He hoped to find a suitable wife who would complement him in every aspect of his life. A woman who would be able to fit into their upper class lifestyle and someone his grandmother would approve of. Wala siyang ibang iniisip kundi pasahin ng kanyang lola, even if it meant sacrificing his own happiness. Ate, I have been good. Good boy na ako ngayon, oh. Nakangiting sabi nito. 2 taon lang ang tanda niya kay Samantha. Hindi lang kapatid ang turingan nila sa isa't isa, kundi matalik na magkaibigan. Although they had their differences as all siblings did, they tried very hard to support and understand each other. But his brother-in-law was different matter. Somehow, he couldn't seem to trust him completely. But since Samantha married him, he was bound by his love for his sister to accept him. But he had to guard his every word and action in his presence. Franco also worked for the company and was one of the top executive. Kahit alam niyang malaki ang may tutulong nito sa kanya sa trabaho, ay nag-aalangan pa rin siyang pagkatiwalaan nito. Although his fears were all baseless, he still had some reservation about him. In the meantime, he decided to keep his feeling for him at bay so he would be able to spend some quality time with the family he had been missing the last 3 years. Sabay-sabay na silang nagtungo sa komedore. Magsisimula na sana silang maghapunan nang may dumating na isa pang bisita. Napalingon siya sa pinto. There, standing on the doorway, was his childhood friend, si Althea. Lumapit siya rito para salubungin ito. Althea, this is a nice surprise, sabi niya rito at hinagkan niya ito sa pisngi. Is it okay if I join your family for dinner? Tanong nito. You are more than welcome. Tara, punta na tayo sa komedore. Lola Emiliana would be happy to see you, he said. Iginaya niya ang babae sa dining room at masayang binati naman ito ng family. He had a feeling she had been invited her with an agenda. Mukhang minamatchmake sila na kanyang lola. Napangiti siya. Magkaibigan sila ni Althea, pero wala siyang romantic feelings para dito. Kung gusto na kanyang lola na magkabutihan sila, ay pag-iisipan niya ng mabuti yun. Althea possessed all the qualities of a society wife. He had known her all his life, so the thought of eventually marrying her was really unpleasant to think about. But for tonight, he would just enjoy her company and take it one day at a time. Time would only tell if they were really meant to be. Nag-enjoy siya sa dinner na pinagsaluhan ng family. Nagustuhan din niya mga pagkain na inihain sa kanya. He didn't realize how much he missed eating Filipino food. Matapos niyan matikman ang menudo at kare-kare. Hats off siya sa nagluto ng mga iyon. Sisiguraduhin niya na bibigyan niya ng compliment ang nagluto. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Manang Nanet na ang pamangkin nitong si Agatha ang tagapagluto sa mansyon. Napataas ang kilay niya. Sa hindi niya malaman dahilan, he found it uncomfortable to be thinking about the maid. He couldn't seem to understand himself why she seemed to be invading his thought since their encounter earlier in the afternoon. Masyado siyang apektado rito kahit saglit lang ang kanilang pag-uusap. He tried to take his mind off her. Nagkwento na lang siya ng mga naging karanasan niya sa ibang bansa sa harap ng pamilya. Pagkatapos nila magkape sa loob ng library, ay nagpaalam kay Lucas sa Samantha. May pasok pa raw si Belle kinabukasan at ganun din ito si Franco. Nagpaalam na rin sa kanya ang lola. Magpapahinga na rin daw ito. Naiwan sila ni Althea. Masaya sila nagkwentuhan. Pero nakahalata na rin marahil ito na pagod na siya.
Kaya nagpa siya na umuwi ito. Thank you for dropping by, Althea. I hope to see more of you in the coming days. Aniya nang ihatid niya ito sa sakyan nito. I hope so to. Padimyor ang sagot nito. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan nito. Pumesto na ito sa driver seat at pinaandar nito ang makina. Welcome home again, Lucas. At sana magkausap ulit tayo ha. Pahabol na sabi nito. Binigyan niya ito ng ngiti. I will make sure of that. Drive safely and make sure you go straight home. I call you up to make sure you got home safe. Understand? Tumawa ito. Opo kuya. Pinaandar nito ang kotse. Nang hindi na niya matanaw ang sasakyan nito, ay naglakad na siya pabalik sa loob ng mansyon. Napalingon uli siya sa pinanggalingan nang may marinig na tunog na tricycle. Maya-maya ay may nakita siyang tricycle na huminto sa harap ng mansyon. Bumaba mula roon si Agatha. Tila nagulat pa ito nang makita siya. Magandang gabi po. Bati nito sa kanya nang lapitan siya. Tumango siya. Mukhang ginabi ka ng uwi Puna niya rito. 10:00 po kasi natapos ang klase ko. May exam po kasi kami kaya naantala ako ng uwi. Paliwanag naman ito. Sige, pumasok na sa loob. Utos niya. Sir, hihingi po sana ako ng pamahin sa inyo sa nangyari kanina. Salamat din po sa pagtulong niyo sa akin. Tila nahihiyang wika nito. Walang anuman, sabi niya. Naglakad ito papasok sa bahay. Tinawag uli niya ito. Kaya bumalik ito sa kinatatayuan niya. Agatha, binabalaan kita. Kung balak mo akitin ako, ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa iyo na kailanman ay hindi ako magkakagusto sa iyo. Naiintindihan mo? Hindi ito nakasagot. Marahil ay nabigla ito sa mabibigat na salitang binibitawan niya. Parang ang maiiyak ito. Tumalikod ito sandali at tila nagpahid ng mga luha. Nang humarap uli ito, ay taas noong nagsalita ito. Huwag po kayong mag-alala, sir. Dahil hindi po mangyayari ang sinasabi niyo. Alam ko po kung saan ako lulugar. Kahit po sa panaginip, hindi ko inisip na akita ng isang mayaman tulad ninyo. Matatag na sabi nito. That's good to hear. Mabuti na ang malinaw. Opo, Sir Lucas. Wika nito bago patakbo pumasok ito sa mansyon. Naiwan siya nakasunod ang tingin dito. Hindi siya makapaniwala na masasabi niya mga bagay na iyon sa babae. He had been known to be an angry man during his youth. Pero sa nakalipas na ilang taon ay natuto na siya mag-mellow. Pero kay Agatha, iba na ang usapan. Naramdaman niya na galit siya sa babae na hindi pa nangyari sa ibang babae kahit kailan. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang galit niya para dito. He knew that was not the way to treat their housemaid, but he just couldn't help himself. Siguro ay jet lag at iyon lang yun. Pagising niya kinabukasan ay tiyak na mag-iiba na ang tingin niya rito. He just hope na pagod lang siya, na iyon ang dahilan kung bakit nagagalit siya sa kawawang babae. At iyon lang yun. In the future, he would try to be a little nicer to her, but not to the point where she would think he had changed his mind about her.